10 brutal stoic truths para hindi ka mabaliw sa stress sa pera. Gabi-gabi na namang hindi ka makatulog. Habang nakatitig ka sa kisame ng kwarto mo, isa lang ang tumatakbo sa isip mo. Mga bayarin na parating, mga utang na kailangang bayaran, at ang nakakapagod na pakiramdam na kahit anong kayod mo, parang hindi ka pa rin umaasenso. Pakiramdam mo, naiwanan ka na ng mundo. Naiinggit ka kapag nakikita mo sa social media ang marangyang takbo ng buhay ng mga dating kaklase mo o mga kakilala mo. Habang ikaw, ito, puyat, pagod, at unti-unting kinakain ng matinding takot para sa bukas. Takot na, baka biglang may magkasakit. Takot na baka biglang mawalan ng trabaho. Takot na baka isang araw, wala ka nang maihain sa lamesa para sa pamilya mo. Nakakabaliw ang ganitong stress, di ba? Pero bago mo sisihin ang swerte, ang kapalaran, o ang tadhana, makinig ka muna sa akin ng mabuti. Hayaang pumasok ang mga salitang ito sa kaibuturan ng iyong isip. Hindi ang mismong kakulangan ng pera ang unti-unting pumapatay sa kapayapaan mo ngayon. Ang totoong kaaway ay ang magulong takbo ng isip mo. Ang kaaway mo ay ang kawalan mo ng kontrol sa iyong emosyon, ang iyong maling paghuhusga sa sitwasyon, at ang takot mo sa opinyon ng ibang tao. Sa videong ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga mabababaw na get-rich-quick schemes o mga huwad na motibasyon. Gagamitin natin ang mga pinakabrutal, pinakamalupit, ngunit pinakamapalayang batas ng Stoicism upang putulin ang iyong financial anxiety. Tutulungan kitang kumalma, tumibay ang sikolohiya, at mag-isip tulad ng isang tunay na strategist sa gitna ng krisis. Panoorin mo ito hanggang sa huling segundo dahil ang mga susunod na kaisipan ang posibleng maging simula ng iyong paglaya mula sa mental na kulungan ng stress sa pera. Ang konteksto, si Seneca at ang karangyaan ng Roma. Noong unang panahon sa ancient Rome, may isang tao na itinuturing na isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang mamamayan ng imperyo. Siya si Seneca. Hawak niya ang naglalakihang mga lupain, ari-arian, at milyon-milyong barya ng pilak. Siya ang tagapayo ng emperador. Pero alam mo ba kung ano ang ginagawa niya upang hindi siya mabulag o mabaliw sa takot na mawala ang kanyang kayamanan? Sinasadya ni Seneca na maglaan ng ilang araw bawat buwan kung kailan isinusuot niya ang pinakamalubang damit. Natutulog siya sa matigas na sahig at kumakain lamang ng tira-tira o pinakamurang pagkain. Habang ginagawa niya ito, tinatanong niya ang kanyang sarili. Ito ba? Ito ba ang kondisyon na kinakatakutan ko ng todo? Dito natin makikita ang malaking kaibahan ng isang mahinang isip sa isang stoic mindset. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong mabaliw sa stress sa pera dahil itinali natin ang ating pagkatao at halaga sa ating pitaka. Pakiramdam natin, kapag wala tayong pera, wala tayong kwentong tao, pilit nating pinatutunayan sa mga kamag-anak o kapitbahay natin na nakaangat na tayo. Kaya naman, kahit baon sa utang, basta makapaghanda sa pista o makabili ng bagong cellphone, gagawin. Doon nagsisimula ang iyong habambuhay na pagkakatali sa stress. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo na maging mahirap ka. Ang itinuturo nito ay ang sining ng pagiging malaya mula sa kapangyarihan ng pera. Kung handa ka nang baguhin ang takbo ng iyong utak, pag-aralan natin ng malalim ang 10 brutal na katotohanan ng Stoicism tungkol sa pananalapi. Ang 10 brutal na katotohanan ng Stoic. Truth 1. Ang pera ay isang preferred indifferent. Ang unang brutal na katotohanan. Ang pera ay hindi mabuti at hindi rin ito masama. Ito ay isang preferred indifferent. Sa turo ng mga Stoic master tulad ni Zeno, ang tanging tunay na mabuti sa mundo ay ang virtue, ang iyong karangalan, integridad, at katuwiran. Ang tanging masama ay ang vice,
ang iyong kasamaan, karuwagan, at kasakiman. Ang lahat ng iba pang bagay, kabilang ang yaman at kahirapan, ay nasa gitna lamang. Ang tawag dito ay indifference. Isipin mo ang isang tipikal na pamilyang Pilipino. Madalas nating marinig ang linyang, kung mayaman lang sana tayo, siguradong masaya at walang problema ang pamilya natin. Ito ay isang malaking ilusyon. Ang pera ay parang patalim. Maaari itong gamitin para magluto ng pagkain o maaari itong gamitin para makasakit. Ang daming mayayaman na wasak ang pamilya, adik sa depression at walang kapayapaan. The reframe. Huwag mong tignan ang kawalan ng pera bilang isang sumpa o kapintasan sa iyong pagkatao. Ang pera ay isang kasangkapan lamang sa labas ng iyong sarili. Hindi nito kayang baguhin ang halaga ng iyong kaluluwa. Kung ikaw ay may integridad at mabuting puso, ikaw ay buo. May pera ka man sa bangko o wala. Practical step. Simulan mo ngayong araw na alisin ang mga salitang, kapag mayaman na ako, tsaka lang ako magiging masaya. Palitan mo ito ng paninindigan na, ngayong araw, magiging masaya at payapa ako dahil gagawin ko ang tama, anuman ang laman ng aking pitaka. Huwag mong hayaang ang panlabas na piraso ng papel ang magdikta kung sino ka. Truth 2. Focus on the effort. Detach from the outcome. Pangalawang katotohanan. Ibuhos mo ang buong lakas mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon. Pero huwag mong itatali ang iyong emosyon sa resulta. Ito ang aplikasyon ng sikat na dichotomy of control ni Epictetus. Sa buhay, may mga bagay na ikaw ang may hawak at may mga bagay na hindi ikaw ang nagpapasya. Isipin mo ang isang online seller, isang real estate agent, o isang empleyadong naghahanap ng promosyon dito sa Pilipinas. Nag-effort ka, puyat ka sa paggawa ng proposals, nag-post ka ng produkto mo, kinausap mo ang 100 kliyente ng buong husay. Pero sa huli, walang bumili. Nireject ka ng kumpanya. Ang reaksyon ng isang taong walang stoic training ay panghinaan ng loob, magalit sa mundo, at tuluyang sumuko dahil nasira ang kanyang araw. The reframe? Ayon sa Stoicism, ang desisyon ng kliyente na bumili o ang desisyon ng kumpanya na tanggapin ka ay wala sa ilalim ng iyong kontrol. Ang tanging kontrolado mo ay ang sipag mo, ang kalidad ng gawa mo, at kung ilang beses ka susubok muli. Kung nag-focus ka sa iyong effort, tapos na ang tungkulin mo bilang tao, ang resulta ay bahagi na ng tadhana ng universo. Practical step. Bago mo simulan ang trabaho mo bukas, kumuha ka ng 1 pirasong papel. Isulat mo ang 3 konkretong gawain na kaya mong kontrolin ngayong araw. Gaya ng pagpapadala ng 10 mensahe sa mga bagong prospect o pag-update ng iyong skills loob ng 30 minuto. Kapag natapos mo ang 3 gawaing iyon ng buong husay, ituring mo na ang araw mo bilang isang malaking tagumpay. Ang benta o kita na darating ay bonus na lamang. Tahimik kang lumalakas kapag hindi ka na madaling mayayawan ng salitang hindi. Truth 3. Ang lifestyle inflation ay voluntaryong pagkaalipin. Pangatlong katotohanan. Ang pagtaas ng iyong luho kasabay ng pagtaas ng iyong kita ay isang voluntaryong pagpapakulong sa sarili mo sa stress. Isang malaking sakit ng lipunang Pilipino ang tinatawag na lifestyle inflation. Kapag sumweldo ng minimum, nagtitiyaga sa jeep at simpleng ulam, stress pero nakakaraos. Pero kapag na-promote at lumaki ang sahod, o kapag nakatanggap ng remittance mula sa OFW na kamag-anak, biglang magpapalit ng sasakyan, kukuha ng hulugang kondo, at kakain sa mga mamahaling restaurant araw-araw. Ang resulta? Mas lalong lumaki ang buwanang bayarin. Mas lalong bumigat ang stress dahil hindi na pwedeng mawala ng trabaho kahit gaano katoxic ang kumpanya. Si Epictetus ay may napakatapang na paalala tungkol dito. Sinabi niya na ang taong may maraming kagustuhan
ay isang taong madaling kontrolin at manipulahin ng mundo. Ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong tanikala. The reframe. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kakayahang mabili ang lahat ng gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang kawalan ng pagnanais na mabili ang mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kung kayang manatiling simple ng iyong pamumuhay, kahit lumalaki ang iyong kita, doon mo mararamdaman ang totoong seguridad sa pera. Practical step, tingnan mo ang iyong mga buwanang gastusin sa ngayon. Alin sa mga ito ang binabayaran mo lang dahil natatakot kang magmukhang mahirap sa mata ng mga kaibigan mo? I-cancel mo ang mga hindi importanteng subscriptions, bawasan ang pagkain sa labas para lang mag-Instagram, at itabi ang sobrang pera bilang iyong shield of peace o emergency fund. Tandaan, mas masarap matulog ng payapa gabi-gabi kaysa magmukhang mayaman sa paningin ng iba, ngunit baon naman sa utang. Truth 4. Ang utang ay pagnanakaw sa kalayaan ng iyong bukas. Tuwing ikaw ay umuutang para sa mga bagay na hindi naman kumikita, ninanakawan mo ang iyong sarili ng kalayaan sa hinaharap. Napakadali ng sistema ng utang ngayon sa Pilipinas. Andiyan ang credit cards, buy now, pay later apps, at mga pautang sa online na mabilis maaprubahan ngunit may napakataas na interes. Gagamitin ang utang para sa bagong rubber shoes, para sa bakasyon, o para sa bonggang handaan sa birthday. Ang akala mo, nakabili ka ng kasiyahan. Ang hindi mo alam, ibinenta mo na ang iyong kalayaan para sa mga susunod na buwan o taon. Isulat ni Seneca sa kanyang mga liham na ang utang ay isang uri ng voluntaryong pagkaalipin. Ang taong baon sa utang ay kailangang sumunod sa utos ng kanyang amo. Hindi pwedeng magpahinga at laging nakayuko ang ulo dahil ang kanyang bukas ay ari-arian na ng iba. The reframe? Ang bawat pisong inuutang mo ngayon para sa iyong luho ay isang oras ng buhay mo sa hinaharap na kailangan mong ipagtrabaho para lang pambayad. Huwag mong nakawan ang sarili mo. Ang tunay na stoic ay mas pipiliing magtiis sa simpleng buhay ngayon kaysa maging alipin ng interes ng utang bukas. Practical step, gumawa ka ng matatag na panuntunan sa iyong buhay simula ngayon. Huwag kang uutang para sa mga bagay na nabububulok o nawawalan ng halaga. Kung hindi mo kayang bayaran ng cash ang isang bagay ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa ito kayang ariin. Kung may mga utang ka sa kasalukuyan, harapin mo ito ng may tapang. Gumawa ng malinaw na plano kung paano ito unti-unting babayaran. At tanggapin ang pagtitiis bilang isang disiplina upang mapatigas ang iyong karakter. Truth 5. Huwag mong kontrolin ang iniisip ng mga umaasa. Bilang isang breadwinner o kapamilya, tungkulin mong tumulong ayon sa iyong kakayahan. Ngunit hindi mo tungkulin na pasayahin ang lahat ng kanilang luho. Ito ang isa sa pinakamabigat na pinagmumulan ng financial stress para sa maraming Pilipino, ang tinatawag na breadwinner guilt. Pakiramdam mo, pasan mo ang buong daigdig. Ikaw ang nagpapaaral sa mga kapatid, nagbabayad ng kuryente ng magulang, at takbuhan tuwing may emergency ang mga kamag-anak. At kapag hindi mo sila napagbigyan o kapag kinukulang ang tulong mo, kinakain ka ng matinding hiya, lungkot, at pakiramdam mo ay nabigo ka bilang anak o kapatid. Makinig ka sa turo ni Marcus Aurelius. Sinabi niya na hindi natin kayang kontrolin ang emosyon, ang reaksyon, o ang ingratitude ng ibang tao. Kahit pa sila ay sarili nating kadugo. Ang tanging obligasyon mo ay ang gumawa ng mabuti ayon sa katwiran at sa iyong totoong kapasidad. The reframe. Ang pagtulong sa pamilya ay isang marangal na bagay, virtue. Ngunit ang pagpapahintulot na sirain nila ang iyong sariling pananalapi at mental health dahil sa kanilang kawalan ng disiplina ay hindi stoicism. Ito ay kawalan ng karunungan. Ang pag-ibig sa pamilya
ay hindi sinusukat sa pagbibigay ng mga luhong hindi mo naman kayang tustusan. Practical step: magkaroon ng isang seryoso, kalmado, at stoic na usapan sa iyong pamilya. Magtakda ng malinaw na boundaries o hangganan ng iyong kakayahang tumulong. Sabihin mo ng tapat kung magkano lang ang kaya mong ibigay nang hindi nasisira ang iyong sariling ipon para sa emergency. Kung sila ay magalit o magtampo, tanggapin mo ito ng maluwag sa loob. Amor pati. Ang galit nila ay nasa labas ng iyong kontrol. Ang pananatili mo sa iyong makatwirang pasya ang iyong proteksyon. Truth, 6, maganda sa kahirapan. Habang mayaman kapag ang pinakamagandang oras para sanayin ang iyong sarili sa kahirapan ay kapag maayos pa ang takbo ng iyong pananalapi. Ito ang praktikal na ehersisyo na tinatawag ng mga Stoic na premeditatio malorum o ang pag-iisip sa mga malulubhang senaryo bago pa ito mangyari. Karamihan sa atin, kapag maganda ang kita, nagiging kampante. Akala natin tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Kaya naman kapag biglang dumating ang krisis, tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng kliyente, o pagbagsak ng ekonomiya, gumuho agad ang ating mundo dahil hindi handa ang ating sikolohiya. Gaya ng kwento ni Seneca na binanggit ko kanina, ang pagsasanay sa kakulangan habang ikaw ay nasa kasaganaan ay nag-aalis ng kamandag at takot sa iyong isipan. The reframe. Ang kahirapan ay hindi isang multo na dapat mong takbuhan ng may takot. Ito ay isang kondisyon na maaaring mangyari sa kahit kanino. Kung alam mo sa sarili mo na kaya mong mabuhay sa simpleng kanin at asin, na kaya mong maglakad imbes na magtaksi, nawawalan ng kapangyarihan ang takot sa hinaharap. Nababawasan ang stress mo sa trabaho dahil alam mo na anuman ang mangyari, mabubuhay ka. Practical step: gumawa ka ng isang eksperimento sa linggong ito. Maglaan ng 2 araw kung kailan sadyang pipiliin mong mamuhay sa pinakamababang budget na posible. Huwag kang bibili ng kape sa labas. Huwag kang o-order sa delivery apps. Kainin mo kung ano ang simpleng pagkain na nariyan. Habang ginagawa mo ito, sabihin mo sa iyong sarili, ito lang ba ang kinakatakutan ko? Hindi naman pala nakakamatay. Ang pagsasanay na ito ay magbibigay sa iyo ng isang uri ng lakas ng loob na hindi kayang ibigay ng anumang insurance policy sa mundo. Truth, 7. Ang ingit sa social media ay isang ilusyon ng iyong isip view o pang-7 katotohanan. Ang inggit na nararamdaman mo tuwing nakikita mo ang tagumpay ng iba sa iyong screen ay patunay na hindi mo pa kilala ang sarili mo. Napakadaling ma-depress ngayon tuwing magbubukas ka ng Facebook, Instagram o TikTok dito sa Pilipinas. Makikita mo ang mga post ng iyong mga kaibigan na nasa ibang bansa, bumibili ng bagong sasakyan, o nagpapakita ng kanilang mga mamahaling gamit. Bigla mong titingnan ang sarili mong buhay at makakaramdam ka ng matinding inggit at kabiguan. Pakiramdam mo, ikaw ang pinakamalas na tao. Si Marcus Aurelius ay may napakatalas na paalala tungkol dito. Sinabi niya na ang tao ay madalas humanga sa mga panlabas na dekorasyon ng buhay ng iba nang hindi nalalaman kung gaano kawasak ang loob ng mga taong ito. Ang nakikita mo sa social media ay isang curated highlight reel, isang palabas. Hindi mo nakikita ang kanilang mga utang, ang kanilang lungkot, at ang kanilang sariling mga mental na krisis. The reframe. Ang buhay ay hindi isang karera laban sa iba. Ang tanging karera mo ay laban sa kung sino ka kahapon. Kung ang iyong kapayapaan ay nakadepende sa pagiging mas nakatataas mo sa iyong kapwa, habang buhay kang magiging bilanggo ng inggit dahil laging may taong mas mayaman, mas swerte, o mas magaling sa'yo. Practical step. Gawin mo ang tinatawag na digital detox. I-unfollow o i-mute mo ang mga accounts na walang ibang idinudulot sa iyo, kundi inggit at pakiramdam ng kawalan.
Kapag nakakita ka ng taong umaasenso, sanayin mo ang iyong isip na sabihing, mabuti para sa kanya ang kanyang tagumpay. Ngunit ang aking landas ay iba at ang aking yaman ay ang aking kapayapaan ng isip. Ituon mo ang iyong paningin sa sarili mong plato. Truth 8. Hindi mo ari-arian ang swerte. Huwag kang umiyak. Kapag binawi ito, pangwalong katotohanan. Lahat ng pera, ari-arian at kasaganaan na meron ka ngayon ay hiram mo lamang sa tadhana. Maaari itong bawiin ng universo sa loob ng 1 segundo nang walang paalam. Minsan, ang matinding stress natin sa pera ay nagmumula sa maling akala na ang mga bagay na hawak natin ay atin habang buhay. Kapag nawalan tayo ng pera dahil sa isang maling invest, kapag nanalasa ang isang bagyo at nasira ang bahay natin, o kapag nalugi ang ating maliit na negosyo, nagiging bayolente ang ating reaksyon. Umiiyak tayo, nagwawala, at nawawalan ng gana sa buhay. Si Seneca ay nagpaalala sa atin na ang fortune o ang tadhana ay walang pinapanigan. Nagbibigay siya ngayon at babawiin niya bukas kung kailan niya gusto. Ang tunay na stoic ay tinatanggap ang yaman ng may pasasalamat, ngunit hindi ito kailanman itinataling mahigpit sa kanyang puso. The reframe. Ang tamang salita kapag nawalan ka ng pera ay hindi nanakawan ako, kundi ibinalik ko na ang hiram ko sa tadhana. Kung ang iyong kaligayahan ay nakasandal sa mga material na bagay na madaling mawala, ikaw ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Ngunit kung ang yaman mo ay ang iyong karakter at kakayahang bumangon muli, walang krisis ang makakapabagsak sa iyo ng tuluyan. Practical step. Tuwing titingnan mo ang iyong mga ari-arian, ang iyong cellphone, ang iyong sasakyan, ang iyong ipon sa bangko, bulungan mo ang iyong sarili ng linyang ito. Salamat sa pagkakataong hawakan ito ngayon. Ngunit alam kong hindi ito sa akin habang buhay. Ang pagtanggap na ito, na tinatawag na amor fati, ay mag-aalis ng bigat at takot sa iyong dibdib. Mas mai-enjoy mo ang mga bagay na mayroon ka ngayon dahil alam mong ito ay pansamantala lamang. Truth Siyam. Ang tunay na yaman ay ang pagbawas sa kagustuhan, hindi ang pagdagdag ng kita. Ang taong pinakamayaman ay hindi ang taong may pinakamaraming ari-arian, kundi ang taong may pinakakaunting kailangan. Napakalaking kasinungalingan ng modernong mundo na ang solusyon sa lahat ng iyong financial stress ay ang kumita ng mas maraming pera. Iisipin mo, kung dodoblihin ko lang ang sahod ko, mawawala na ang lahat ng problema ko. Ngunit ang katotohanan, kung ang iyong ugali at disiplina sa sarili ay hindi magbabago, ang pagdoble ng iyong kita ay magdodoble lamang ng iyong mga luho at komplikasyon sa buhay. Mas malaking kita, mas malaking bahay, mas malaking utang, mas malaking stress. Isang walang katapusang gulong na parang daga na tumatakbo sa loob ng isang wheel. Sinabi ng Stoic philosopher na si Musonius Rufus na ang karangyaan sa buhay ay nagpapahina sa katawan at nagpapadumi sa isip ng tao. Ang simpleng pamumuhay ang nagpapanatili sa atin na matalas, alerto at malaya. The reframe. Ang formula ng Stoic sa kayamanan ay hindi multiplication, pagpaparami ng kita, kundi subtraction, pagbabawas ng mga artipisyal na kagustuhan. Kung mas kaunti ang mga bagay na kailangan mo para maging masaya, mas madali kang magiging malaya mula sa stress sa pera. Hindi mo na kailangang magbenta ng iyong kaluluwa para lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Practical step, gumawa ka ng listahan ng mga bagay na sa tingin mo ay kailangan mo ngayon. Pagkatapos, markahan mo ng X ang mga bagay na sa tingin mo ay gusto mo lang dahil sa impluensya ng social media o advertising. Turuan mo ang iyong sarili na maging masaya sa maliliit at simpleng bagay, isang magandang libro, isang tahimik na paglalakad sa umaga, isang tasang kape kasama ang totoong kaibigan. Dito mo matutuklasan ang tunay na yaman na hindi kayang nakawin ng anumang krisis sa ekonomiya. Truth is a zero, memento mori, walang bulsa ang kabaong.
At ang ikasampu, ang pinakabrutal at pinakamalalim na katotohanan sa lahat, memento mori. Alalahanin mong ikaw ay mamamatay rin. Walang bulsa ang kabaong. Masyado tayong nagpapakabaliw sa stress sa pera na parang mabubuhay tayo sa mundong ito ng 1,000 taon. Nag-aaway ang mga magkakapatid dahil sa mana, sinisira natin ang ating kalusugan dahil sa walang katapusang pagtatrabaho, at kinakain tayo ng anxiety gabi-gabi para sa mga perang maiiwan din naman natin balang araw sa ilalim ng lupa. Si Marcus Aurelius ay madalas magpaalala sa kanyang sarili na ang kamatayan ay maaaring dumating sa kanya sa susunod na minuto. At sa harap ng kamatayan, ang lahat ng iyong takot sa utang, ang lahat ng iyong stress sa pera, at ang lahat ng iyong paghahabol sa karangyaan ay nagiging kasinggaan ng usok. Walang silbi. The reframe, ang kamatayan ay hindi isang malungkot na paksa. Ito ang pinakamagandang filter upang malaman kung ano ang totoong mahalaga sa buhay mo ngayon. Kapag ikaw ay nasa iyong huling hininga, hindi mo iisipin kung magkano ang natirang pera sa iyong bangko o kung anong brand ng sapatos ang suot mo. Ang iisipin mo ay kung paano mo ginamit ang iyong oras, kung naging mabuti ka bang tao, kung nagmahal ka ba ng tapat, at kung namuhay ka ba ng may kapayapaan. Practical step. Tuwing nakakaramdam ka ng matinding financial anxiety na tila sasabog ang dibdib mo, huminto ka sandali. Ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin mo sa iyong sarili ang salitang memento mori. Paalalahanan mo ang sarili mo na ang buhay mo ay isang maikling pahina lamang sa kasaysayan ng universo. Ang stress na nararamdaman mo ngayon ay pansamantala lamang at lilipas din. Gamitin mo ang natitirang oras mo para mamuhay ng may dignidad at kalmado, imbis na ubusin ito sa takot. Nightly reflection and the identity reframe ng 10 brutal na katotohanan ito ng Stoicism? Ano ang susunod mong gagawin? Ipagpapatuloy mo ba ang paggising sa umaga na may mabigat na dibdib? O sisimulan mo ng baguhin ang arkitektura ng iyong pag-iisip? Tandaan mo, ang Stoicism ay hindi isang filosofiya na ginawa para lang basahin o pakinggan. Ito ay isang disiplina na ginagawa araw-araw. Gaya ni Marcus Aurelius na nagsusulat sa kanyang journal gabi-gabi upang paalalahanan ng kanyang sarili sa mga aral ng buhay, kailangan mo ring magkaroon ng sarili mong ritual ng pagninilay. Gabi-gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, huwag mong hayaang ang mga bayarin ang huling mag-ingay sa utak mo. Sa halip, tanungin mo ang iyong sarili ng 3 simpleng tanong na ito. Una, ginawa ko ba ang lahat ng aking makatwirang makakaya ngayong araw upang ayusin ang aking buhay? Pangalawa, may mga bagay ba akong iniyakan o ikinagalit na wala naman sa ilalim ng aking direktang kontrol? Pangatlo, paano ko mas mapapatigas at mapapayapa ang aking isip para sa haharapin kong bukas? Ang awareness o ang kamalayan ang unang hakbang upang maputol ang kadena ng iyong stress. Tahimik kang lumalakas tuwing pinipili mong protektahan ang iyong inner citadel imbis na sumuko sa ingay ng mundo. Huwag mong husgahan ang sarili mo sa iyong kasalukuyang financial status. Ang buhay ay isang mahabang proseso ng paghubog sa iyong karakter. Ang kahirapan sa pera ay isang pansamantalang kondisyon, ngunit ang kahirapan sa karakter at kapayapaan ng isip ay isang permanenteng pagkabigo kung hindi mo ito aayusin ngayon. Maraming salamat sa paglalaan mo ng iyong mahalagang oras upang pakinggan ang videong ito. Kung ang mga aral na ito ay nagdala sa iyo ng kahit kaunting liwanag at katiwasayan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan sa pananalapi, naway huwag mo itong kalimutan pagkatapos patayin ng iyong screen. Dalhin mo ang lakas na ito sa iyong trabaho, sa iyong pamilya at sa iyong sarili gabi-gabi. Pipiliin kong umunlad araw-araw ng may integridad at kalmadong isip. Kung handa ka nang sumama sa ating paglalakbay patungo sa mas matatag na sikolohiya, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa marami pang malalalim na gabay sa Stoicism at personal growth sa Tagalog. Bago mo iwanan ang videong ito, nais kong i-anchor mo ang iyong paninindigan sa ating comment section upang malaman ng universo na ikaw ay nagsisimula ng magbago. I-comment mo ang mga salitang ito. May kontrol ako sa aking isip at hindi ako matitibag ng pera. Isulat mo ito ng may pananalig at tapang.
manatiling kalmado, manatiling matatag sa gitna ng krisis, manatiling stoic, hanggang sa muli nating pagkikita.